sa langit din ang punta nun. Yun, ganun daw yun ang istorya nun. Kaya nga ako ngayon, mga subscribers, kahit mahirap, pinipilit kong baguhin ang sarili ko. Siyempre, may pangarap din naman tayo na, siyempre alam nyo na may ligtas din ang ating kaluluwa. Tinatry ko rin. Oo, masama akong tao, alam nyo yan. Alam ng karamihan yan, gago ako, masamang tao. Pero tinatry ko magbago para sa kaluluwa ko. Kasi yung buhay daw natin dito, yung buhay natin ngayon panandalian lang to, saglit lang. Mamatay din tayong lahat eh. Pero pag nandun ka na, yun ang walang hanggan. Ano bang pipiliin mo? Sa impyerno o sa langit ka mapunta? Sige. Ito pala mga subscribers. Meron palang pag nangyari yung judgment day o kaya pag namatay yung isang tao, meron palang tinatawag na mga santo o santa. Ngayon, yung mga taong yon yung mga santo at santa, yun ang sigurado ng mga mapupunta sa langit. Oo, sila yon. Sila yung pag namatay sigurado sa langit agad ang punta. Yung hatol sa kanila, langit agad. Pero merong proseso pala bago ka maging santo o santa. Oo. Kumbaga, ano rin siya, level by level, stage by stage. Ang sabi, yung santo daw ay kailangan niya munang makagawa. Kailangan niya munang makagawa ng napakarami na miracle o himala sa Tagalog. Saka merong ano yan, may stage by stage ata yan. Ano yan? May mga tinatawag silang blessed. Pagkatapos ata ng blessed, sunod doon saint na, santo na. So ibig sabihin, yung mga namatay na wala talagang kasalanan, automatic magiging santo at magiging santa na sila. Pero yun nga, mahabang proseso bago ka maging santo o santa. Kailangan marami kang miracle na magawa. Kailangan marami kang himala na magawa. Sabi nga nung mga nagtuturo, yung mga santo daw kaya nilang bilocation. Ibig sabihin, yung mga ganong santo, kaya nilang maghimala, kaya nilang bilocation. Tinatawag na bilocation ay dalawang location ang kaya nila. Halimbawa ako nandito, tapos nandun sa isang lugar. Ibig sabihin, kaya niyang mapunta sa dalawang lokasyon. Yun ang tinatawag na bilocation. At meron namang mga tinatawag naman na martir. Yung mga martir, yun yung mga sinaktan, pinarusahan, pero naging santo rin. Marami mga ganong istorya ng mga santo. Kaya nga mga subscribers, naisip ko talaga na malalaman mo yung isang taong namatay, malalaman mong nasa langit na siya. Malalaman mong nasa langit na siya kung siya ay santo o santa na. Naunawaan niyo mga subscribers. Kaya alam niyo ba na ang kauna-unahang naging santong Pilipino, ang kauna-unahang naging santong Pilipino ay si Saint Lorenzo Ruiz. Yan, si Saint Lorenzo Ruiz, siya ang pinakaunang santo na Pilipino. So, kung pagbabasihan ko natin, ibig sabihin, siya ang kauna-unahang nakapunta sa langit. Yun. Hindi ko lang alam kung meron ng pangalawa. Hindi ko lang alam kung may pangalawa ng santo na Pilipino. So, ibig sabihin, mga subscribers, kung siya pa lang ang kauna-unahang santo, wala pang sumunod sa kanya, ibig sabihin, sa lahat ng mga Pilipino, siya pa lang ang nakarating sa langit. Ay search nyo lang sa YouTube mga subscribers ang istorya ng buhay niya, ni Saint Lorenzo Ruiz.
Pero hindi ko lang matandaan eh. Parang meron ng pangalawa na santong Pilipino. So, sa pag-recap ng ating pintuhan ngayon mga subscribers, malalaman pala natin na yung isang namatay ay sa langit na napunta kung siya ay naging santo o santa na. So, ngayon, masasabi kong sureball ako na nasa langit na napunta si Saint Lorenzo Ruiz. Ngayon, kung mayroong pangalawa, pangatlo na santo o santang Pilipina, eh sila pa lang ang nakapunta sa langit. 'Yon ang naging yun ang naging conclusion ko. Sila yung mga sigurado ako nasa langit na sila napunta dahil santo o santa na sila eh. Okay, medyo na pahaba na ating pintuhan mga subscribers at ang lalim nun ang lalim ng pintuhan natin. Sige, sa susunod ulit na pintuhan. Salamat sa panonood.